Sa video ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga benefits at advantage ng Iridium spark plug compared sa regular nating mga spark plug. Sabay na rin po natin dito kung ano yung mga senyales na mahina o palitin na yung ating mga spark plug. Anong odo ba dapat yung pinaka-best na pagpapalit nito? Also kung paano yung pag-DIY ng pagpapalit ng ating mga spark plug. Magandang hapon po sa inyo, Moto Art here at Scarlett here. At kung makikita nyo naman, nakabaklas po siya dahil ongoing pa po yung pagka-carbon fiber po natin sa kanya. Pagka-carbon sa fairings po niya. Nauna natin yung fender. So yan, upload na lang ako ng bukod na video. So ito yung nauna nating finished product. So medyo malayo-layo pa yung proseso nito. So yan, sa video ito, napagdesisyonan po natin na magpalit po ng Iridium spark plug para sa ating mga motor. Scarlett natin. Bale, yung huling palit po nito is nung 18,000 kilometers odo at ngayon po ay nasa 28 or magta 30k odo na to kung di ako nagkakamali. Check natin. 29k magta 30 na. 30k odo. So halos ano na rin, 9k odo or magta 10k odo na rin. Or 11 na yata, 11k odo. Hina ako sa mate. 11k odo na rin. So mula nung last natin na palit na spark plug. Sa tanong na kung kailan po dapat tayo magpalit ng spark plug, base po sa manual natin ay kada 12k odo. Yun po yung recommended para nang sa gayon hindi po natin makita yung senyales na paghina ng ating mga motor. So marami kasi senyales na mahina na yung spark plug natin. Una po dyan, loss of power, mahina na po yung hatak, mahina na yung performance niya. Tapos namamatay-matay na po. Kasi sa mga hindi nakakalam, yung spark plug yung rason sa pag-combust ng hangin at gasolina. Dahil dito po pumuputok or nagkakaroon ng spark at nag-i-ignite po. Nagiging dahilan para mag-ignite po yung hangin at gasolina po natin. By the way, may bukod tayo na video dyan, yung mas detailed. Lalagay ko na lang yung link dito. Yun yung unang palit natin ng spark plug dito kay Scarlett. Yung unang palit po natin sa kanya ay regular lang na spark plug. Kumbaga parang OEM or stock lang na spark plug. Yung katulad lang ng sa stock niya. So yun, NGK yung tatak. Base na rin sa manual natin. Yun yung goods na ilagay. So may code yun dapat sundan natin. At yung composition po ng regular na spark plug po natin ay copper. Ngayon, meron pong mga Iridium naman na spark plug. So, ano nga po ba yung advantage? Kapag Iridium spark plug po yung ilalagay natin sa motor. So, ito hindi ko na pahabain. Una, mas maganda yung performance dahil mas matibay po yung nandito. Itong part na yan. Yung part na kung saan siya mag-iignite. Mas matibay po yan dahil mas matibay po yung Iridium compared sa copper. To make it short po, mas matagal po siya bago masira. Pang matagalan po ito halos times 3 or times 5 or minsan nga hanggang sa masira na lang to, doon na lang siya papalitan no? Pero yun, sa tibay, mas hamak na mas matibay to compared sa regular or sa copper na spark plug po natin. So dahil mas matibay siya, marami tayong benefits na makukuha. So hindi siya papalya sa pag-spark. Also kaya niyang mag-resist ng sobrang init na temperatura. So ilan pa po sa parang side effect or benefits nito ay smoother idling. So napaka-smooth na lang na pag-start natin. Walang palya, walang haguk-hok. Increased fuel efficiency. So dahil consistent po yung pag-spark ng spark plug, napapatipid po nito yung gasolina po natin. Also better acceleration. So dahil napaka-smooth po ng pag-spark niya, maganda rin po manakbo yung ating mga motor. Smooth na smooth lang. So napakarami talaga ng benefits nito compared po sa regular na spark plug. Basta maitono lang po natin yung AFR po natin or yung air and fuel mixture ratio. So by the way, isingit ko na rin po. Sa spark plug po natin, may paraan po tayo para mabasa po kung tama po yung AFR natin or yung air and fuel mixture ratio. Mga hindi nakakalam, kailangan ng magandang ratio ng hangin at gasolina para maganda yung performance ng motor. Ngayon, kapag may sumobra na isa doon, either yung hangin or either yung gasolina, papangit po yung performance ng ating mga motor. So, kapag sobra po yung hangin ng ating mga motor, magre-reflect yun sa spark plug.
So parang medyo malinaw po yung kulay niya. Malinaw yung kulay ng spark plug na nakalagay kay Scarlett. Mamaya titingnan natin. Ngayon kapag sumobra naman sa gas, syempre yung gas prone sa sunog or mas more sunog siya, mas maitim po yung spark plug natin. Check natin mamaya kung sunog yung spark plug natin. Ngayon yung optimal na condition ng spark plug po natin, yun yung may pinakamagandang ratio. Napagdesisyonan ko na magpalit ng iridium spark plug dahil nakapipe na tayo, hindi na stuck yung ating mga tambucho, no? So may times na parang nagba-backfire siya ng bahagya. So yun din kasi yung senyales na hindi okay yung spark plug natin or yung AFR. So hindi consistent yung pagputok ng hangin, gasolina or pag-spark nito. Kaya naman yun, palit tayo nito. Mas consistent, mas matibay, mas kayang i-resist, mas maganda yung performance. So yun, in short, mas okay yung iridium compared sa regular na spark plug natin. Sa pagkakataon na to, masasabi natin na iridium is better than stock. So yun, mas better to compared sa stock, guys. So kahit sa ibang motor, pwede yung iridium spark plug, dapat tama lang yung code nyo. So may mga codings kasi yan. Itong CPR, and makikita nyo, CPR 9A EAIX-9 na haba. Pwede ito pang click, pang beat, pang ano pa ba. Lagay ko na lang dito sa screen. Pang Supra. Sa Aerox NMAX naman, iba po yung code nyo. Alam ko 8 yung dito. Hindi siya 9, 8. Papalitan lang ng 8 yung dito. So yun yung pang Aerox NMAX. So ito, pang click to. Click, beat, click V3. Yung mga yan. I-research nyo bago kayo magpalit. Pero ito, pang click. So ang disadvantage lang nito, syempre, mas maganda yung quality. Mas mahal lang ng konti, guys. Di ko sure kung doble o ano. Pero ito, may ano ko, resibo, guys, para mapakita sa inyo. Ayan. 570 pesos iridium S-plug or spark plug. Ayun yung code niya, guys. So, ang tatandaan nyo pa pag bibili kayo ng iridium spark plug, original. So, walang silbi kung nabili nyo is fake na iridium spark plug. Wala ring silbi yon. So, dapat original. Pwede kayo bumili sa kasa. Ewan ko lang kung meron ito sa kasa, no? Pero ito kasi nabili ko online. All goods naman, NGK yung brand, which is brand ng mga OEM or stock na spark plug. Pero ito NGK. Pinakilala, trusted na po ito. Lagay ako ng link kung saan ko nabili ito, yung legit na seller, yung hindi fake, yung maraming ratings para makabili din kayo ng original. Tapos try ko pa ilagay yung mga ibang code na pwede sa ibang motor, pang Yamaha, pang Aerox NMAX or whatsoever. Advantage pa nito, hindi na tayo papalit-palit dahil nga mas mahaba na yung buhay nito, mas matibay. So ayoko rin kasi na kalikot ako ng kalikot na spark plug. So gusto ko talagang top tier yung performance natin. So mag-go on na tayo sa iridium para na rin walang palya, walang mintis yung pag-spark natin. All out performance yung motor natin. Lalo na naka-pipe na tayo. Dinig na dinig yung backfire or misfire kapag may palya sa spark plug natin. So yun, kabit na natin to. Dun sa unang tutorial, may detail din ako na pagkabit nito. Pero ngayon, pakita ko rin kung paano natin ikakabit tong iridium spark plug kay Scarlett po natin. Let's go! So dun sa isang video natin, nung pinalitan natin spark plug, tinanggal pa natin yung upuan at saka U-box para makita po natin from the upper view yung engine top po natin tsaka yung spark plug. Pero ngayon, sinipat ko siya. Naka-ES po kasi tayo ngayon. Medyo humaba to. Nasipat ko na po yung spark plug natin. Pero kung di po kayo naka-ES, is ano po yan, medyo masikip yung space na to. So ayan po yung spark plug natin, guys. Natatakpan siya ng spark plug cap po natin. So sa spark plug cap, gagawa po ng bukod na video soon. Paano palitan, paano yung maintenance yan, paano malaman kung okay pa. Pero yun, spark plug cap po kasi na to, yan po yung nakadugtong sa ignition coil po natin. Yan po yung nagsisignal kung kailan po mag-spark yung spark plug cap po natin. Kaya importante rin po yung spark plug cap na yan. So yan, nilagyan ko ng flashlight, medyo madilim pala. So yun yung spark plug cap po natin. And medyo maluwag yung kamay ko ngayon kasi naka-ES nga tayo, maluwag yung space natin dito. So tanggalin lang natin to. Sa pagtanggal nitong spark plug cap, focus ko lang is, ayan, hugutin lang natin to. Hindi naman siya iniikot, hugutin lang natin.
Ayun, mahugot naman natin agad. Check lang natin. Hindi naman siya marumi. All goods pa. So ayan po yung spark plug natin. Ayan o. Nakalitaw na po. Ito yung bago natin. Ayan, diba? May imagine niya. Nakasaksak lang yung spark plug natin kasi naka-thread siya dito sa dulo. So itong part na to nakapasok yan dun sa engine po natin. So dito kasi nag-spark. So kailangan nasa loob siya para mapasabog niya po yung hangin, gasolina at umandar po na maayos motor natin. So sa pagtatanggal po niyan, meron pong, 'di ba, may kasamang binigay yung kasa na ano, parang ganitong tool, spark plug remover. Pero ito sa ADB ko to, wala na yung sa click ko eh. Sa click V3 ng kapatid ko, nasa taas yung motor niya, tinatamad na akong kunin. Also, pwede naman po tayong gumamit ng 17mm open wrench. Open wrench po, take note. Kasi yung close wrench, hindi po papasok doon sa spark plug natin. Mahaba-haba yung spark plug eh. So ito po kasi yung thread niya. Ayan, itong part na to. Mahaba-haba kung socket wrench yan, hindi niya maabot. So gamit tayo ng 17mm. So sa pagluwag niyan guys, madali lang, para magluluwag lang tayo ng bolt. So sa pagluwag po niyan, dito tayo sa view na to. Pagluwag po niyan, huwag kayong malilito. Clockwise po siya. So sundan nyo na lang yung direction ng wrench po natin. Clockwise siya sa, hindi, counterclockwise siya sa point of view natin. So ito, angat po siya, tataas. So 17mm. And sakto lang natin sa thread guys. Tapos luwagan natin. Paangat paangat yung pihit natin. Yun, paangat. Umikot na siya. So yun, hanggang sa matanggal. Tapos pag maluwag na, makakamay naman natin yan. Yan, medyo lumuluwag na. So itong spark plug na to, take note, 11K odo, na compute ko na. 29 minus 18, 11 pala. 11K odo pa lang, malapit na siya sa 12K odo. So sulit naman to. Sa 12K kasi yung recommended ng manufacturer natin. Ayun, nakikita ko na yung kulay guys. Parang kape siya. All good. Ayan, optimal naman siya, no? Hindi siya itim na itim. Kasi yung rich, pag sobra sa gas, medyo itim na yan eh, sunog na sunog. Ito, optimal naman siya. So, all goods naman. Hindi naman nata masyadong lumaking clearance kasi 0.8-0.9mm tong clearance. If ever lumuwag to, pwede pa naman i-repair, ilapit nyo. Gamit lang kayong feeler gauge. Kung wala pa sa 12K odo. Kung matagal na, huwag nyo na repair. Palitan nyo na ng bago. Papag-retirein nyo na. Ayun ako, kulay kape siya guys. Brownish. Sakto lang yung sunog nito. So, hindi na, tumakaw tayo sa gas. Siyempre, naka-pipe tayo. Pero yun, hindi naman sobrang takaw talaga. So, optimal naman siya. So, ibig sabihin, all goods naman yung AFR po natin. So, by the way, ito po yung code ng ano natin, regular na spark plug. Ito yung code din ng stock nyo or pagkakuha nyo sa kasa. Ito yan, same na same. CPR 8EA9 NGKR. Walang nakasulat na iridium. So difference niya sa iridium, ayan, mahaba yung code. Ito yung code ng iridium. Sa iridium may nakasulat din na iridium. Tapos may black lining dito. Same lang ng sukat kasi pang click lang to. Tapos same na NGK Japan, nakasulat dito. Tapos dito sila nagkakatalo dito sa tip ng spark plug nila. Ito kasing regular copper siya. So itong part na to copper yan. Yan yung masisira katagalan. Compare dito, ayan, kung makikita nyo, patusok siya. Iridium na yan guys. So matibay yan, pang matagalan talaga yung iridium na yan. Mas maliit siya, no, compare dito sa regular. Pero mas matibay tong iridium po natin. So yun, sa paglalagay nito, hindi ko na gagawin komplikado. Pero doon sa unang video kasi, ginawa ko yung base sa manual. Pero tayo, hindi ko na gagawin komplikado, yung ano lang. Ang goal kasi natin dito guys, kung makikita nyo tong bago natin, makapal pa yung washer. Itong luma natin, lumipis na. Ngayon, base kasi sa manual, higpitan mo muna siya. Ngayon, kapag ano na siya, parang hand tight muna. Kapag nag-sit na siya, or parang nagsagad na siya, na hand tight, ihigpitan mo pa siya ng mga 1/8 turns, kung di ako nagkakamali, 1/2 turn.
So after ma-sit 1/2 turn, so kalating ikot nito ng diameter niya, kalate, tapos luluwagan mo, tapos pagkaluwag sisikipan mo ulit, tapos pag nag-tight na po siya or nag-sit ulit, higpitan mo naman siya ng 1/8 turns, so para mag-sit ng maayos tong washer, maging ganito. So kapag pangit po kasi yung pagkalagay natin ng spark plug, di okay, is pwedeng magkaroon pa rin ng failure sa ating mga ignition. So yun yung kahalagahan. So yun, kabit na natin to, huwag lang natin pakomplikaduhin. So kamay na lang natin siya guys, gamit po tayo ng kamay. So hanapin lang natin yung butas, tapos make sure natin na yung thread natin is hindi po siya maliligaw, kasi pag naligaw ng thread natin, masira yung spark plug natin. Kapain lang natin yung butas. So dito yung butas, yan, tapos sa position po ng spark plug natin, tantiameter lang to, kasi hindi ko nakikita yung butas eh. Nahihirapan ako dito kasi dito natin siya binuksan eh. Ayan, yun, na ano ko na, nakuha ko na yung kilit eh. Ikutin lang natin siya. Yan, kamay lang natin hand tight hanggang sa mag-sit po siya or sumagad muna. Sit na siya, nasagad na ng kamay natin. So ikot lang natin ito 1/2 turns. Ayan. Pero tantiameter na lang guys, kasi luwag pa eh. Pipit-pitin lang natin ng konti yung yung washer niya. Ayan, luwag pa. Ayan. And dyan pa lang talaga siya nag-sit eh. So ikutin natin ng 1/2 turns. Ayan, sagad na pala eh. Ayan, sagad na, tapos luwagan natin guys. Luwagan. Wag po natin rekta sisikipan. Ayan. Pagkaluwag, higpit ulit. Konting luwag lang. Yung tipong ano lang, magluluwag lang siya. Hindi niya na kailangang todong luwagan. Ngayon, pagkahigpit nyo, higpitan nyo ng, hindi ko alam kung ilang turns to eh. Basta yan na yun. Ayaw kong gawin komplikado eh. Ang iniisip ko lang yung mahigpit siya, tapos mapitpit yung washer. Yun. Okay na yun. Basta wag nyo lang todo yung tipong mapapangiwi kayo, kasi baka masira yung spark plug nyo, maputol yan, no? Magkaroon kayo ng problema. So okay na tayo. Dito pwede nyo punas-punasan muna dito, pero ayun, okay naman yung pinakaloob ng sa atin, so wala namang problema yung spark plug cap. Gawa na lang ako ng video ng pagpapalit, tutorial ng maintenance nito. Tapos sa pagbalik ng spark plug cap, dapat pag pinindot nyo yan, may tutunog. Yun, parang dadaan siya sa thread, may nang tunog lang. So doon, ibig sabihin nakaswak na siya sa spark plug natin. Kapag di nakasagad yan, pwedeng mamatay-matay makina nyo, kasi hindi naabot yung ignition coil sa spark plug. Basta tulak nyo lang. Tapos pag okay, goods na. So after natin sa spark plug, okay na tayo. Tapos for best result po, ito optional lang naman, pero mas okay kung magre-reset po tayo ng ECU po natin, dahil spark plug yung pinalitan natin. Also para ma-correct po yung air and fuel mixture ratio, dahil naka-pipe tayo. Pero kung stuck lang, kahit hindi na mag-reset ng ECU, pero tayo reset tayo. So ito gagamitin ko yung binili ko last time. Ayan, pang reset ng ECU. Sasalpak na lang po natin siya doon sa may salpakan doon. So may video rin po ako sa pagre-reset ng ECU, also kung saan nabibili to. Mas okay to compared sa parang push pin. Ito yung dating gamit ko eh. Ayun, ito lang yung gamit ko eh, isusok-sok ko. Pero same purpose lang naman, i-short niya. Ayun, katulad nito. So short niya. Kaso yun, hanapin mo pa yung pagsusok-sokan mo. Ito, rekta-rekta na. Kasi i-shoot mo. Lagay ko ng link nito kung saan nabibili. Lagay ko sa description yung link. So yan, pati sa gamit ko guys, maglalagay ako ng link sa baba. May voucher yan. Mas makakatipid pa kayo sa shipping yan. Lagay ko link sa description. Ayan, yung mga pang DIY tools ko, diyan ko lang din kinukuha. Naalala ko na yung tawag dito, DLC. Puro salpakan kanina eh. Ito ba yun? Ayun, ito yun. So sa pagtanggal nito, may pipindutin lang kayo guys. So angat nyo lang yan, tapos matatanggal na. Yun, takip ng DLC. Yun. Ayan siya guys. Pa-basic lang naman mag-reset. Kung magma-manual kayo, hanapin nyo lang yung brown at saka green, tapos soksok nyo to. Sa version 2, magaan pa magsoksok dito eh, kasi maluwag.
Pero sa version 3 guys, nakita ko yung DLC nila. Ang liliit. Tsaka 6 na yata yung pin nila dito, pero ito 4 lang. Ang hirap isalpak. So may iba naman na pang V3 naman na DLC. So lagay na lang ako ng link. Ito kasi pang V2 lang to eh. Pwede rin yung pang V3 na yun sa Click 160. So ito, salpak ko lang siya dito. Ayan, sakto sa green tsaka brown. Ayan o, salpakan lang. Pag nasalpak na yan, reset na tayo guys. Punta tayo dito sa taas. So pag nagre-reset, kailangan lang natin full throttle to bago natin open yung panel natin. Pag open ng panel natin, may makita tayong ano dyan, nakastay po yung ayan o. Tapos magbiblink po yan ng ilang beses. Tapos 5 seconds or kapag uminto na, bitaw tayo ng ating mga throttle. Tapos patay natin. Okay na tayo nun. So na-reset na po yung ating mga ECU. So ngayon, para i-check po natin kung wala pong problema, check natin kung nagbiblink. Pag nagbiblink yan, may problema. Pag stay lang, wala. Ayun, stay lang, walang problema. Double check lang natin. Baka kasi mali yung pag ano natin eh, reset. So ganun lang, piga lang ng throttle tapos hintay ng 5 seconds, bitaw. Yun, reset na yung ECU nun. So babalik po siya sa standard or default setting po niya. Ngayon, babasahin po niya yung AFR. Depende sa sitwasyon ng motor. Sa spark plug, sa air filter, sa fuel injector, exhaust, etc. etc. So start natin yung motor natin, tanggalin lang natin to. Advisable na idle lang muna natin ng mga 5 minutes yan. Wait lang natin na mabasa po ng ating ECU or magtimpla siya ng AFR sa ating mga motor bago tayo mag throttle. So nakakasira po kasi ng motor kapag after reset ng ECU, bomba agad. So idle lang tayo 5 to 10 minutes guys. Yun o, isang piga lang, start agad. So walang problema. Yun din yung kagandahan or yung sign na maganda yung spark plug. One click lang, hindi siya nagre-redondo. Ibig sabihin maganda yung spark plug nyo. Pero kung nagre-redondo yan, namamatay-matay, pangit yung spark plug nyo. Abang lang tayo 5 to 10 minutes dito kay Scarlett natin. Balikan ko kayo. Yan, after 5 minutes, medyo na-idle na po natin. Nabasa na siguro ni ECU po natin, which is ito po yung ECU ng Click 150 nandyan sa harap. Yung air and fuel mixture natin, try natin ibira-bira. Ngayon, kung wala masyadong backfire, kung hindi siya hinihingal, kung hindi siya hagok, all goods po yung spark plug po natin. Throttle tayo guys. All goods. Mas na-enhance po yung 4-road natin dahil dito sa spark plug natin. Also lumitaw agad yung natin, no? Idling, ibig sabihin maganda po yung temperatura ng motor. Ayan, nag-idling. Napindot ko yan. Ayan, idling siya. Diba? All goods na guys. Ibig sabihin, throttle natin. Responsive. So yun, bigyan po kayo ng update soon about sa Iridium spark plug natin. After siguro mga 20k odo na siguro, matagal-tagal kasi ito eh. Tignan lang natin yung ano niya, kung lean, kung optimal po ba siya or whatsoever. So yun lang po muna para sa video na ito. The more click, the more you know, Iridium spark plug para sa ating mga motor. And lalagay po ng link ng mga spark plug at ginamit po natin sa description. Bye bye!